Opportunities for workers in the private sector. Ang sabi niya ganito, because it will cost para papalapit na naman ang State of the Nation address ni Noynoy Aquino. Ito ang kanyang ikatlong State of the Nation address. Pero ang mahalaga siguro pag-usapan ay ano ba yung totoong State of the Nation, lalo na yung state ng mga mamamayan, in particular sa amin, yung state ng mga government employees. Kung ating titignan, mula nung umupo si Noynoy Aquino noong 2010, walang pagbabago sa mga kawani. At kung meron pa nga, lalo pang dumala yung kalagayan nilang pang-ekonomiya sa usapin ng mga karapatan, sa usapin ng trabaho. Una, sa usapin ng sahod, mula nung 2009, bagamat ipinatupad yung tinatawag na Salary Standardization Law 3, hindi ito nakatulong para maibsan yung matinding kahirapan ng mga manggagawa. Merong increase pero hindi sapat para maabot yung sinasabing nakabubuhay na sweldo. Ang mga government workers sa kasalukuyan tumatanggap lamang ng 9,000 pesos kada buwan. Pero hindi pa nga lahat ng government employees, dahil yung ating mga kapatid sa mga local government units, yung Salary Standardization Law 3 na ginawang 4 installments o tranches, bagamat doon sa mga iba nating kasamahan sa national government agencies ay naipatupad na yung 4th and final tranche. Yung mga kapatid pa nga natin sa mga local government units, next year pa yung 4th and final tranche sila. Yun ang nakasaad sa batas ng SSL 3. Kung kaya sila ay less than mga 8,200 pa lamang ang sweldo nila. Hindi pa patas dun sa ibang mga ahensya ng pamahalaan. Kahit na ganito na ang kalagayan, kung ihahambing natin sa sinasabing na kabubuhay na sweldo o yung cost of living na sweldo, kahit 3 ulit palakihin ang sweldo sa 9,000 piso, hindi pa rin aabot dun sa mahigit 30,000 pesos na kailangan daw ng isang pamilyang may 5 hanggang 6 na katao para mabuhay ng sapat. Malaking kabaliktaran dito sa sinasabi ni Noynoy na kung walang korap, walang mahirap. Kami naniniwala na ang korupsyon ay isang bahagi lang ng problema ng ating lipunan. Ngunit kahit wala ng korupsyon at tuloy-tuloy pa rin ang programa na ang nagtatamasa lang ng yaman ng bayan ay ang iilan, ang mga tinatawag na dayuhang monopolyo kapitalista, ang mga dayuhang burokrata, ang mga lokal na burokrata, ang mga Panginoong may lupa. Hanggat walang pantay-pantay na pamamahagi ng yaman ng bayan, magtatamasa lang ng yaman ang iilan at hindi ang karamihan, kahit wala pang korupsyon. Kaya ang panawagan namin sa usapin ng sahod ay ang 6,000 pisong dagdag sa minimum pay, at yan ang lalo naming ipamumuka sa pamahalang Aquino na kanyang tinalikuran sa kanyang mga marami na sinabing mga pangako nung nakaraang nung kaupo pa lamang niya sa bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa ikatlong taon ng pamumuno ni Noynoy, wala ring pagbabago dito sa karapatan ng mga manggagawa sa trabaho. Itinuloy ni Noynoy ang GMA era na rationalization program sa ilalim ng Executive Order 366. Kung ating maalala, itong EO 366 o yung rationalization program ay pinatupad pa noong 2004 sa ilalim ni Gloria Macapagal-Arroyo. At sa halip na ibasura ito ni Noynoy, ipinagpatuloy niya. Ano ang implikasyon ng rationalization? Ang layunin talaga ng rationalization ay walang iba kung hindi paliitin ang burokrasya. At ito'y magdudulot at nagdulot na ng malawakang tanggalan. Ayon sa isang statistika mismo ng Civil Service Commission, mahigit 161,000 government workers ang natanggal na sa burokrasya sa panahon ng 2004 hanggang 2010. Bunga yan ng programang rationalization among others.
tinutulak rin ng pamahalang Aquino yung public-private partnership. Ito ay hindi bago. Ito ay rehashed o ni-repackage lang na privatization. Sapagkat kitang-kita natin na ang layunin ng public-private partnership ay kung paano pahintulutan na pumasok ang mga pribadong sektor na sa halip na ang gobyerno ang nagbibigay ng mga batayang serbisyong panlipunan tulad ng serbisyong pabahay, pangkalusugan, edukasyon, sa pagkain, transportasyon, electricity, tubig, among others. Ito ay inililipat na sa kontrol ng mga dayuhan at monopolyong kapitalista. Ano ang implikasyon nito? Una, may implikasyon nito sa serbisyo. Dati tinuring itong serbisyo, pero ngayon tinuring ng komersyo. At alam natin ang implikasyon na kung ito'y gagawing komersyo, ang mga pribadong negosyanteng hahawak nito ay talagang sisikapin na tumubo o kumita sa kanilang operasyon. At magaganap at mangyayari lang ito kung palalakihin nila ang singilin sa mga naturang serbisyo. Kaya hindi kataka-taka na ang tubig, lalo na sa Metro Manila, nung pinrivatize ito noong 1997, tumaas na ng halos mahigit 800% na sa ang halaga ng tubig since 1997. Gayon din ang presyo ng kuryente. Ganon din ang iba pang mga serbisyo tulad ng pangkalusugan, serbisyo pangkalusugan at iba pa. At syempre, ang epekto nito sa trabaho. Kapag isinapribado ang mga ahensya tulad ng nangyari nung nakaraan, tiyak na magdudulot ito ng malawakang tanggalan. Case in point, yung nangyari sa MWSS, 60% ng workforce ito ay natanggal nung ipinatupad ang privatisasyon. Gayon din sa Philippine Airlines, kilalang-kilala ang nangyari sa PAL na maraming tinanggal after taking over ito ng mga lusyutan. Gayon din sa mga iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng DAPOCOR, ng Philippine National Bank, among others. Kaya ito rin yung binabatikos namin programa ng pamahalang Aquino. Kaya sa darating State of the Nation Address sa July 23, kami ay maglulunsad ng malakihang protesta at pipilitin na makarating sa harap ng batasang pambansa para ang tunay na kalagayan ng mga mamamayan ay mailabas ng mga mamamayan. Inaasahan na mahigit 20,000 na mga mamamayan ang magpa-participate dun pa lamang sa National Capital Region. Sa iba't ibang region, inaasahan rin na magkakaroon ng mga protesta para ilantad yung tunay na kalagayan ng mga mamamayan at dito mahuhubaran yung natitiyak na naming sasabihin ni Pangulong Aquino na gumaganda na raw ang kalagayan ng ating bayan, na ready na raw tayo to take off. Tayo daw ay magiging isang destinasyon ng mga investments sa ibang bansa, galing sa ibang bansa. Ito po ay masakit na sa tenga kasi ilang ulit na namin narinig ito sa mga nakaraang administrasyon ni Arroyo, administrasyon ni Ramos, administrasyon ni Estrada, no? And yet, mapahanggang ngayon, ang ekonomiya natin ay naghihirap pa rin, nagtatamasa lang ang ilan, pero ang karamihan ay wala pa rin trabaho. Yung may trabaho man, lumiliit at papaliit ang sweldo kung ang pagbabatayan natin ay yung sinasabing nakabubuhay na sweldo. Kaya ito ang isasalubong ng mga mamamayan kasama mga government employees sa pamumuno ng Courage at ang Courage Government Employees Party List sa darating na July 23. Isinusulong rin ng mga government employees ang kampanya laban sa privatisasyon ng mga ilang ahensya ng pamahalaan. Nandito yung binabalak na privatization ng key shelter agencies sa ilalim ng Department of Housing and Urban Development. Isang panukala na layunin ay gamitin ang modelo ng public-private partnership sa delivery ng housing services sa mamamayan. Gayun din yung water sector reform
bill na ngayon ay nakahapag sa mataas na kapulungan sa pamamagitan ng Senate Bill 2997 na ang layunin ay gawin ring modelo ang public-private partnership sa delivery ng water services sa kanyang mamamayan. Nakakapangamba ito kasi sasaklawin ito ang lahat ng serbisyo sa tubig, whether for water consumption, household consumption, para sa irigasyon at iba pa. Kami rin ay nagsusulong ng laban dito sa privatisasyon ng mga ospital. May panukala ngayon sa Kongreso at sa Senado na isa pribado ang at least 26 state hospitals, no? Dito nga sa Iloilo, kasama dito yung Western Visayas Medical Center, no? Na kabilang doon sa 26 state hospitals na balak nila sa simula i-corporatize, pero kami naniniwala ito ay tuntungan o stepping stone towards privatization. Ito ang panawagan ng mga kawani at yun din ang isusulong ng bagong tatag na party list ng mga government employees sa ilalim ng Courage Government Employees Party List na kabahagi rin kami. At ang layunin namin ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-participate sa party list elections dahil naniniwala kami na ang mga government employees ay maraming lehitimong mga karaingan na nagre-require ng legislation at bahagi kami ng tinatawag na marginalized o underrepresented sector, ang sektor ng labor, particular sa public sector. Kung kaya't aming dinudulog sa COMELEC na dapat sila ay mabilis ng aprubahan ang petisyon para yung mga usapin ng mga government employees, lalo na sa usapin ng wage, sa usapin ng karapatan, yung mga patakaran na magdudulot ng malawakan tanggalan, ito ay magkaroon ng boses sa mga kawani upang mairehistro ang kanilang paninindigan sa mahalagang usapin ito.